mga kabataan. Kasi, madalas na natin itong napapakinggan sa pag-aaral, sa high school, sa college, napapakinggan natin ang kabataan pag-asa ng bayan. Kaya lang ang problema, ito rin ang tinitira ng demonyo ngayon, mga kabataan. Itong skit na ito, maaaring comedy, pero mayroong mensahe na dapat matutunan natin. Na darating ng araw, mamamatay tayo. Mamamatay tayong lahat. Sabihin mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Mamamatay tayo. Ngayon, Todos los Santos. Tayo nagpunta sa sementeryo, inaalala natin yung mga mahal natin sa buhay. Pero sa totoo, wala na tayong magagawa doon eh. Kahit anong gawin natin, wala na tayong magagawa. Kahit malaking kandila pa, bilhin mo, wala na tayong magagawa. Ang pinakamahalaga ngayon yung tayo na ngayon nabubuhay. Ang kamatayan hindi namimili. Hindi natin pwedeng sabihin sa ating sarili, pag namatay ako, gusto ko yun, nakatapos ako, nakapagpatayo na ako ng malaking bahay. Hindi. Kasi kung mapapansin nyo, kung pumunta kayo sa sementeryo, makikita nyo yung mga nicho hindi pare-pareho ng lalaki. Ibig sabihin, nagpapatunay na ang kamatayan hindi namimili. Bata, matanda, may asawa o wala, pwede mamatay. At hindi natin alam kung kailan mangyayari ito. Pero pinakamahalagang bagay yung paghahanda natin. Ano yung paghahanda natin, yung buhay natin pagkatapos ng kamatayan. Kasi madalas kong itinuturo ito at madalas kong binabagit, especially sa funeral service, na ang kamatayan na hindi katapusan ng buhay. Ang kamatayan ay pasimula ng buhay. Kung yung mapapansin doon sa sementeryo, mayroong lapida. Ano? At doon sa lapida, nakalagay yung pangalan, and then yung date of birth, at saka yung date of death. Pero doon sa pagitan ng date of birth, at saka ng date of death, mayroong dash na nakalagay doon. Ito'y sumisimbolo na mula sa kapanganakan natin, hanggang dumating yung kamatayan natin, ano yung ginawa natin sa buhay natin. Hindi tayo nabuhay dito sa lupa para lang mga ipanganak, lumaki, mag-aral, tapos mag-aral, makapagtrabaho, pagkatapos makapagtrabaho, makaipon ng pera, pag nakapag-ipon ng pera, manliligaw, magpapaligaw, kapag nakakita ng gusto, ng minahal, magpapakasal, pag nagpakasal, magkakaanak, pag nagkaanak, mag-aaralin yung anak, kapag yung mga anak nakatapos na mag-aaral, mag-iipon din, kapag nakapag-ipon, mag-aasawa din, pag nakapag-asawa, magkakaapo ka, pag may apo ka na, bibili ka ng silyang tumba-tumba, at makikipaglaro ka na doon sa apo mo. Pagkaraan nun, ano na kasunod? Yun natin kamatayan. Kaya mahalaga paghanda natin ito kasi ang Panginoong Jesucristo na parito dito sa lupa, hindi para hindi para mapahamak tayo, hindi para iligtas tayo. Gusto ko i-share ito isang verse na ito sa aklat ng 1. Okay. Okay na? Okay. Okay. Okay, John, chapter 10. Isang verse lang, kung makita ninyo. Ang nasabi na, kaya lamang pumunta rito ang magnanakaw, ayaw pang magnakaw, pumatay at magwasa. Kung mapapansin natin, mayroong dalawang tao o dalawang persona na binabanggit yan. Ano? Yung una, sabi, kaya lamang pumunta rito magnanakaw, ayaw pang magnakaw, pumatay at magwasa. Yung pangalawang persona na parito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. So yung unang persona na binabanggit yan na kaya lamang pumunta rito ay walang iba kundi si Satanas. Ang trabaho ni Satanas, ang sabi niya, ang trabaho ni Satanas ay magnakaw. Ano yung ninanakaw niya sa atin? Yung ating relasyon sa Panginoon. Maraming mga kabataan nakakalimot na sa Diyos. Maraming mga kabataan nababatak ng bisyo, nababatak ng fraternity, nababatak ng gang, napababayaan ng pag-aaral. At maraming mga kabataan na nagiging, sabi nga nung isang kasabihan, yun daw isang dalaga na hindi marunong maghintay, maagang magiging nanay. Naintindihan niyo ba? Hello? So, winawasak ito ni Satanas. Winawasak kasi ang mga kabataan, ito yung pag-asa ng ating bayan. 5 years to 10 years from now, ang mga kabataan, ang siyang papalit na leader, hindi lamang ng simbahan natin, kundi ng ating bansa.
Kaya mahalaga na maunawa natin ang trabaho ni Satanas sa atin yung ating nakawin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Ilayo tayo sa Panginoon. Pangalawa, hindi lang nakawin yung ating pananampalataya sa Panginoon, kundi lubusan tayong patayin. Yung wala tayong panahon para lumapit sa Panginoon, para sa mga kabataan, para bang boring, ano? Kaya sa church, ang church ay pinrepare, hindi para yung simbahan ay para lamang sa mga banal. Kung mapapansin natin na dito sa church, may smoke machine, merong mga i-develop pa namin ng gusto ito. Kasi bakit? Ito yung madalas kung ano mga kabataan, yun yung mga kabataan kung nasaan. Doon sa mga tugtugan, doon sa mga sayawan, na hindi naman nakakatulong. Kasi si Satanas, siya yung praise and worship leader sa kalangitan. Dahil siya praise and worship leader at siya yung pinakamakapangyarihang anghel sa kalangitan, nakala niya kaya na niyang patayin ng Diyos. Kaya gusto na niyang kunin yung trono ng Diyos. Kaya sabi nga ng Bible, 1/3 of heaven and 1/3 of angel in heaven, nakuha niya. Kaya ang unang kukuditan nangyari sa langit, binagsak. Sa totoo, yung pangalan Lucifer, hindi naman masama eh. Yung Lucifer, ibig sabihin niya, ay morning star. Yun ang ibig sabihin ng Lucifer. Kaya lang pinasama lang yung salitang Lucifer. Nung magkasala si Lucifer, tinanggal yung title na yun sa kanya at ibinigay sa Panginoong Jesucristo. Sabi sa Isaiah, He is the bright and morning star. Ang Panginoong Jesucristo yun. Kaya si Jesus, isa sa pangalan niya is Lucifer. Kaya alam niyo, magandang pangalan. Nung maunawaan ko ito, nung nag-aaral ako sa seminaryo, nung maintindihan ko, ganun pala yun. Ang ganda pala ng pangalan Lucifer. Kaya sabi ko, ito kaya ay pangalan ko sa unang anak ko na lalaki, Lucifer. Pero naisip-isip ko, baka pagdating sa eskwela, dahil hindi naintindihan, dahil masama ang presentation ng Lucifer, so, maring-arutin yung aking anak. Kaya pinalitan ko, ayoko na muna yun. Kasi maraming hindi makakaunawa. Kaya ang ginawa ko sa unang anak ko is Timothy Paul, ang aking ipinangalan. Pero sa totoo, magandang pangalan yung Lucifer. Pangalawa, si Lucifer, hindi yung may sungay. Maitim, may pakpak ng panike, may buntot ng kabayo, may paa ng kabayo, tapos may hawak na kalaytay, at naghihintay sa pintuan ng impyerno, at bawat namamatay ay tawa siya ng tawa. Sa wakas, narito ka na. Hindi. Si Satanas ay pahihirapan sa impyerno. And actually, sabi ng Matthew 25, ang lawang apoy ay hindi nilaan para sa tao. Inilaan ito kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Kaya lang ayaw ni Satanas na sila lang ang nandun. Kaya ang ginagawa niya nung binagsak siya dito sa lupa, ang ginawa niya, tinukso niya mga tao, winasak yung pananampalataya, pinatay yung relasyon sa Panginoon, at ang sabi niya, nagwasak ng buhay, nagwasak ng pamilya, nagwasak ng maraming kabataan. Kaya kayo, iingat kayo. Sabi ko nga sa misis ko, pag nanonood kayo ng teleserye, kababata tao, pinipresent talaga na pwede na magkaroon ng commitment. Napapanood niyo ba yung mga teleserye natin? Kababata. Yung ating kababayan na si Bernardo? Catherine Bernardo. Tinatambal kay kilala nyo, no? Sabay, ito yung presentation. Pero natutuwa ako kasi mayroong mga patalastas na may mga values ngayon na pinipresent sa ating mga kababayan. Nakakalungkot yung mga patalastas ngayon, mga katulad ng Boracay Ram. Isipin mo, nasa opisina, nakatupis, tapos sasayaw-sayaw. Nakatupis. Sabi ka ba, pinagmamasdal ko yun? Sabi ko, ano ang relasyon nung babae at lalaking nakabikini doon sa patalastas na alak? Pero natutuwa ako kasi may mga patalastas na yung ganda. Kagabi ka, pinanood ko yung sa Lakimi, yung mga bata. Ngayon, susunod na ako sa ating mga magulang. Kaya-aral na ako ng mabuti. Ang ganda! May values! Ano ba? Naklala niyo yung
talastas, mayroong isang babae na mahirap bang magbuntis? Sabi nung may katinginan ng mag-asawa, anak, alam mo, mas mahirap ang maging nanay. Madali lang magbuntis magsama na kayo ng isang gabi. Mga 1 linggo, buntis ka na. Pero yung maging nanay, habang buhay yan. Kaya sabi, mahirap maging nanay. Tapos may patalastas pa na ganito. Anak, kumusta na kayo ni... Ano pangalan mo? Joey. Ha? Joey. Joey. Anak, kumusta na kayo ni Joey? Nay, wala na ako kami. Bakit? Kasi po, di ba po, Nay, dapat binibigay yun sa lalaki pangangasalan mo. Gandong namin, sama ba? Kaya napiprets ako. Sabi nito, madalas yung binabakit sa mga kabataan. Nakakalungkot. Ang ganda nung... Alam niyo, wala akong ano rito sa mga drama. Sila may kagagawin yun Sila kagabi lang, pinakita nila sa akin. Tapos nag-advise na ako sa kanila. Pero yung bata ka pa lang, 14 years old. Naka-12 boyfriend ka na. Sa loob ng 1 taon. Naintindihan niyo ba ako? Yan ang trabaho ni Satanas Wasakin yung buhay ng mga kabataan. Yan ang trabaho. Hindi masamang mag-boyfriend, hindi masamang mag-girlfriend. Ako, natutuwa ako. Natutuwa ako dun sa bunso ko. Yung kumanta ka niya, yun yung bunso ko yun. Wala pang boyfriend niya. Ganyan, yun kinatutuwa ako. At ang pangarap niya, bago siya magka-boyfriend, meron siyang disciple na 144. Wow. Yung dote niya magkaroon ng dote, yun ang pangarap niya. Kaya sabi ko, anak, alam mo, napakamahal mo. Nung ipinanganak ka, mahal ka na Inooperahan ka, gumasos kami, 35,000 noon pa yun. Na-hospital ka, 3 hospital. Sabi ko, napasok ka sa doctor, tinakbo ka sa infant Jesus, tinakbo ka sa UST, ang daming gas, kaya mahal ka. Kaya pag nag-asawa ka, dapat mahal din. Kaya yung gaganda niyo, yung gaganda niyo naman. Dapat pag tumingin kayo sa salamin, pag tingin niyo sa salamin, ang ganda ko talaga. Hello. Hindi naman masama yun Nagsasabi ka lang ng totoo. Kasi pag-anak ka ng Diyos, walang pangit. Pag nag-anak ka ng Diyos at tumanggap ka sa Panginoon, inaayos ng Panginoon, pati yung figura mo. Nakakalungkot mo yung mga iba. Ewan ko kasi lang, walang pambili. Maiksi ang damit ang ganito. Kita ko pa sa... Tapos yung puso pa naman, merong Di ko malam, tapos magsusuot ng maiksing damit, ay maiksing short. Tapos pag naupo, gaganong-ganon. Sabi ko, ba't nagsuot na Paglalakad-lakad, pag tinignan, nagagalit. Hindi naman masama na magdamit kayo ng maayos. Pero huwag naman kayo magdamit na para mariak-lara. Yung hanggang dito, naalala ko, minsan sumabog yung pinatubo. Di siyempre, naapektuhan yung mga kapatid nating kita. Yung mga kita na kapatid natin, bumaba ng bundok. Ngayon, nagkaroon ng relief. Nabigyan ng damit, naubos ng damit. Ang ginawa ng mga ibang mga may malasakit daw, ang pinamigay ba naman ng damit? Barong. At saka trahe de boda. Yun ang pinamigay. Kaya pagkagabi, pagdadaan ka sa Pampanga, nakabarong lahat sila. Tapos sila nakatrahe de boda. Akala mo may white lady at saka may rumutaw. Ang hirap ng ganong kalagayan. Kapag ikaw, magdadamit ka, dapat maayos din naman. Tama ba? Naintindihan niyo ba ako, mga kabataan, babae? Ayos natin yung pananamit natin. Ibalik natin yung kulturang Pilipino na kapag dalaga talaga. Tama ba? Iba nga ngayon yung iba, panuhog pa, kita pa yung Kita yung mukha. Tinago na yung 2 ulit. Yun ang trabaho ng kaaway. Ang trabaho ng kaaway, wasakin ng mga kabataan. Naintindihan ba ako? Mga lalaki, ganun din. Kaya sabi niya, huwag nating ibigay. Mga babae, huwag niyong ibigay ang laki niyo.